ang ultimate reason ng sunod-sunod na pagkatalo ng Creamline. Tama nga kaya ang statement ni Eliza Valdez at mga fans na nawagan na tanggapin na lang ang resulta ng laban? Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Hindi pa nga nakaka-move on ang ilang fans sa pagkatalo ng Creamline laban sa Cherry Tigo ay muli na namang nadurog ang kanilang puso. Sa latest game kasi ng defending champs ay kinapos sila at hindi nakuha ang inaasam-asam na come from behind win. Pinataob nga sila ng Petrogas Angels sa pangunguna ng Phil-Am player nito na si Brooke Van Sickle. 29 big points nga ang nagawa niya, kaya naman talagang nahirapan ng CCS na ma-dominate ang laban. Historic nga ang pagkatalong ito ng Cool Smashers dahil 2018 pa nang huli silang makakuha ng 2 o higit pang losses sa elimination round ng PVL. Sa mga sunod na conferences ay kadalasang sweep o may isang talo lang ang koponan, kaya hindi sanay ang mga fans na nadadapa ang Girls in Pink, lalo na ngayon na mga bigatin pa ang susunod nilang kalaban. Marami nga ang nagsabi na delikado pa sa Final Four ang Creamline dahil makakaharap pa nila ang higher ranked team so far na Choco Mucho at PLDT. Dahil sa pagkabigo ng CCS ay samot-saring espekulasyon ang kumalat sa social media. May nagsabi na unstable daw ang setting ni Kyle Negrito, kaya pahirapan lang daw sa receive ang Creamline ay pwede na silang matalo. May mga question din sa decision making ni Coach Sherwin, lalo na sa crucial part ng game kung saan inilalabas niya umano ang mga players na stable naman ang performance. Pero ang pinaka-ultimate reason talaga kung bakit natalo ang Cool Smashers ay dahil well-scouted sila ng ibang teams. Ayon nga kay Team Captain Eliza Valdez, matagal na umano silang naglalaro together kaya naman hindi maiwasan na sila talaga ang maging focus ng kalaban. Idagdag na dyan ang napakaraming titles na naiuwi nila, kaya naman pwedeng masabi na sila ang standard kung bakit sobrang tindi ng recruitment activities ng Petrogas at iba pang koponan sa liga. We have to be thinking like we are new here in the league so that we have a new motivation. With all of that kind of thinking, we have to be confident as well that we weren't here just because we're part of it. But we're one of the teams that have been here for a long time and been doing really well in the PVL. Ayon kay Phenom. Aminado naman ang ilang fans na sobrang lakas na talaga ng mga teams ngayon at halos sobrang konti na lang ng gap sa pagitan ng kakayahan nila at ng defending champions. Posible din daw na mahirapan ulit ang Cool Smashers sa mga susunod nilang laban, kaya dapat lang na ma-address na nila ito at makapag-come up ng magandang strategy. Tanggapin na lang din umano ang kung anumang magiging resulta ng mga susunod na laban, lalo pat hindi pa naman kumpleto sa ngayon ang CCS. Sa darating na Sabado, April 13, inaasahan na babawi ang Creamline laban sa lower ranked team na NX-led Chameleons. And that's it mga Ka-Valley News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.